Andito na tayo sa ikalawang bahagi ng aking vlog. Dito naman ay gagawa si Panday Oding ng kampit. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi ng vlog, ay maaari mo naman itong balikan. Papagawa tayo ng kampit. Ito, kampit ito. Ayan o, kampit. Lapad naman Yung maliit Mga ano ito, pang malaki. O, pwede na pa rin ano. Mga pang ano lang sana, mga panggayat-gayat O, ayan, lang. medyo merong maliit dito. Yan ang maganda. Ito Pero pang karaniyo, mas maliit ba dyan? Ito to. Ayan. Pang biyak ng isda. Yan ang pang karaniyo namin ginagawa. Gawa niyang ginaganon muna sa kahoy. Tinitingnan yung kulay. Tsaka ilulubog. Pinagpapareho lang yun ang pula. Hindi, tigilan mo ko. Hindi ko naman matuto. Ayaw mo ituro sa akin yung alam mo. Pwede, sige. Sa isip mo Malapit na nga ako mamatay, kaya gusto ko magturo sa iba eh. Ay, hindi na, matanda na rin ako. Doon nga eh. Nakita mo ako pagka-layout ko ng bahay eh. Siya, may kumuha ng iba. Naka-layout na eh. Pag ano lang tayo, layout na. Pagpapalitan. Kaya kayo mga nito na ito. Diyan lang yan, kay Maya. Eh, Ito si Kuya David. Nay, ano nga pangalan nyo, Nay? Erlinda ho. Kayo po Housewife. housewife ni Tatay Oding. Tatay yan Oding. Hindi nga. Tatay talaga. Makita natin si Kuya David. Si Kuya David yung tagapagmana dito. Kami ay magbabanhay naman ng pang ano lang, pang kutsilyo. Anong edad ho kayo nag-umpisa tumulong kay Tatay Oding? 17, 17. Ano na hong edad nyo ngayon? 30, Ilan? 30. Halos magkaedad pala tayo. Madali lang ba maggawa ng itak? Hindi ko pa natitesting mag-solo eh. Hindi pa kaya mag-solo. Anong trabaho mo sa Pandayan? Kaya taga-banay. Taga-banhay. Kasi hindi. Taga-pukpok. Taga-maso. Pugon. Pugon, Pugon. Taga-operate ng pugon. Ayan. Mamaya papakita natin yung trabaho ni Kuya David. Inabot nyo pa yung mga katrabaho dati ni Tatay Oding, mga kumpare. Dahil mga kamag-anak namin. Si tatay yun lang, nag-iisa. Natira na lang si Tatay Oding. Gaano kalakas kayo umubos ng uling sa isang itak? Sa isang itak. May kalahating sako? Kalahating sako. Mahal pa naman ng ngayon, uling. Magkano dito? 400 plus. 400 plus na. Mahal. Mahal ang uling. 40. Ibig sabihin, nasa 200. Minsan, yataga namin. Ay, basta binabudget namin, bandaan. Sa isang sako, 2 itak. O, yung ganun. Nakahoy yung ginagamit mo. Salamat na nga. Nagsisimula ang buhay ng isang patalim sa isang piraso ng bakal. Mamarkahan ito upang ma-visualize ang kalalabasang patalim. Gagawa si Panday ng kampit.
Kuha kayong kampit pa. Pagkatapos naman ay babawasan ng kaunti ang bakal upang mas mapadali ang pagpapanday dito. Dito na nga umpisahan na painitin ang bakal hanggang ito ay mamula-mula. At kapag sapat na nga ang init ng bakal ay mas nagiging malambot ito. At sa susunod na proseso ay makikita natin kung paano babawasan ng panday ang bakal gamit ang sinsil at maso. Ang proseso ng pagpapanday ay matagal. Dahil nga ang bakal ay lumalamig, muli itong titigas at syempre, kailangan ulit itong pabagahin upang mas maging malambot at mas madali ang proseso ng pagpapanday. No? Ito na nga, at halatang halata ang pagiging masaya ni Panday Odeng sa kanyang ginagawa. Magtutuloy-tuloy ang prosesong ito hanggang makuha ng Panday ang hugis na kanyang gusto. Di man ramdam ng mga manonood, ako na lang ang magsasabi, ay siya nga, napakainit talaga ng pugon. Idagdag mo pa ang mga piraso ng bakal na nagliliparan. Lagyan mo na ng kahoy sa ibabaw para habang na ano. Ay, talaga mainit. Matagal ba? Ganun talaga. Ang panday hindi pwedeng mainit dahil kapag siya naman ay nagmadali, maaari itong magbunga ng isang aksidente o mga hindi inaasahang pangyayari. Ayan, natanggal na nga ang isang malaking tipak na bahagi ng bakal. Mapapansin rin na makapal pa ang bakal. Pag natapos na ni Tatay Odeng ang prosesong ito, ay maaari na niyang simulan ang pagpapanipis ng talim. Ginagawa ito upang mas maging swabe ang paghiwa natin sa ating mga niluluto sa kusina.
Buti na hindi na aksidente si tatay sa... Ay, na-aksidente din yan. Tinatamaan ng pinagtabasan. Pagka Ay. siya nagtatabas dyan. Saka namumulyon din. Talaga ho. Oo. Buti hindi naman ho malala. Hindi, parang gas-gas lang. Kaya lang dumudugo. Tatay Pwede namang talaga. magpagaling yan. Hindi kayo na ho gumagamot. Inuumpisahan ni tatay ang pagpipitpit ng bakal sa bahagi na malapit sa puluhan. Ayan, makikita na mas manipis na ang likurang bahagi ng patalim na ito. Dito naman makikita na inuumpisahan ng panipisin ang unahang bahagi ng patalim na ito.
Matapos itong pitpitin ay nabago ng bahagya ang hugis ng patalim. Kaya ito na nga, binabawasan ulit ng panday ang bakal upang maihabol ang hugis ng patalim. Ayan, medyo patagilid na ang hawak ng panday sa kanyang maso. Dito kasi, sa matalas sa bahagi ng patalim ay mas kailangan pang panipisin. Eight inches ang haba ng patalim na ito. Nabilang nyo ba kung ilang pukpok na ang ginawa ng panday? Imagine niyo na lang, kung 19 inches ang pinagawa kong patalim, baka bukas pa kami matapos. Ayan, malapit na matapos ang talim. Pinapantay na lang ito ng panday. Una! Meron ba tayong pampit? Umuli rin naman natin ngayon yan. Mulihon naman. Madalit sa amin, tatay. Malamig ka muna, tay. Madalit sa amin. Okay na ako. Ay, wala ka nang gagawin. Ayaw mo ikaw magmulihon? Ayaw mo magmulihon? Tatay na. Tatay na lang. Sige. Salamat, Kuya David, sa pagbibigay ng oras. Basta kailangan hindi na lagi ang tatapos niya. Siyempre. Ayaw mo maging bida? May darating din tayo dyan. Darating din tayo doon, ano? Okay, patay na siguro. Siya nga. Sali na. Gagawa naman natin ang puluhan to.
ho ito uka-uka sa paglalabra nyo, ano? Oo, Kaya uka-uka na. Diyan pala siya naglalabra. Ang ganda ng panlabra ni Lolo. Gusto ko sanang ligawan, kaso pang kaliwa. Di bali, makapagpagawa na lang ng isa. Ayan na, si Boss Madam, nakasimangot na sa likod. Ayan, naghahanap na si tatay ng stainless sa tubo upang gawing sakla. Ayan, tinatanggal na yung matatalas na bahagi ng sakla upang hindi ito makasugat. Nakakalibang din naman dito sa pandayan ni tatay kasi nasa tabi lang ito ng iskinita. Makikita mo mga batang pumapasok at ang mga tao na ginagawa ang pang-araw-araw nilang gawain. Ayan, minamarkahan na ni tatay yung paglalagyan ng sakla. Sunod naman yan ay lalagarian niya ang kahoy upang pumasok ang sakla. Matapos naman maisuot ang sakla sa kahoy, ay bubutasan naman ang hawakan. Dito isusuot ang tang ng plate. Sa ganitong paraan naman, isusuot ang patalim sa puluhan. Tatay Odeng, you literally are on fire.
na bill ko, tay? Na, Magkano na bill ko? Dahil natapos na ang puluhan, ay maaari nang subuhan ng patalim na ito. Dahil sa biglang pagbabago ng temperatura ng patalim, ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa katuwiran nito. Ito, inuunat na nga ni Tatay Oding. Ayun, makinis na. Ito naman ang tradisyonal na lock ng mga itak ng Rizal. Walang pandikit na ginagamit. Karaniwang materyales na ginagamit sa lock ay kawayan, minsan naman sungay. Ito naman ang pahuling lock. Karaniwan plate ang ginagamit dito, pero ngayon barya ginamit ni Tatay. Ganda! Ayan na, nire-rematch na ni Tatay yung dulo upang hindi mabunot ang hawakan. Yan ang huling lock niyan, hindi na matatanggal yan.
makita natin ng proseso ng paggawa ng kutsilyo from start to finish. So pag gusto nyong umorder dito kay Tatay Oting, dito sila sa Sitio Sapa sa Barangay Pag-asa, Binangonan. Katapat lang nila yung Pag-asa Hospital. So ito siya sa mapa, tingnan nyo na lang.